Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Kalumbayay pinaparang, kagalakay kinakamtan. Ng mga anak niyang sa kanya'y patuloy na nagtitiwalang lubusan. Ano man ang pinagdaraanan, kaakibat ng buhay, mga pagsubok na pahintulot na ibigay sa pagdalisay upang tumibay. Ama ang tuwirang sandigan na di kailanman matitibig na matitibag ninuman. Matitibag ang sinuman, matitigib ng lumbay, ang sa kanya'y malayo at di masumpungan. Subalit ang sa kanya'y patuloy na lumalapit, kumikilalang ganap at naghahanap, makasusumpong ng tunay niyang liwanag. Nag-uumapaw na kagalakan ang nararamdaman ng mga nabuksan. Sa isip at damdamin, naroroon ang banal. Buong katauhan na pupumiglas na tuwiran upang may pagsumigaw ang Diyos ng katotohanan. O kay sarap na namnamin, tuwir ang kanyang alay, kung lahat nga lamang ay ganap mabubuksan. Ano nga bang taglay na sa buhay ay kinamtan, na hindi aasahang Diyos ay magpapalayang tunay. Halina kayo mga mahal ko, walang nabuhay sa ibabaw ng mundo, na hindi dumanas kung misan ay luha na tumatagaktak sa mata upang iparam ng Ama na sa kanya ay bumuhay. Pagkatapos ng lumbay, galak ang kaakibat niya. Halina kayo mga mahal ko sa liksikin ng katotohanan. Hanapin niyo siya habang kayo'y malalakas pa. Maramdaman niyo habang kayo ay may pagkakataon pa. Na magawaran siya ng paglilingkod at madaman niyo siyang lubos upang sa bawat araw na kayo'y kumikilos, maunawaan niyo ang buhay, maramdaman niyo siya'y sa inyo'y patnubay. Mga minamahal ko, ang may pandinig ay nakarinig. Walang hindi maibibigay ang Ama sa buhay ng tao na magiging maganda at mabuti para sa kanya, sapagkat ang Amang nakababatid ng marapat sa bawat anak niya, hindi siya madamot, siya'y mapagbigay. Subalit hindi siya katulad ng isang magulang na kung abala sa kanyang ginagawa, para ang kanyang anak ay hindi na mangulit, ipagkakalob niya pagdaka, kahit hindi niya pinagnilayan, na ito bagay makapipinsala. Ang Ama'y nagsusuri ng marapat sa bawat anak niya, kaya't ang kahilingan kung hindi man pagdakay ibinigay, suriin niyo mga mahal ko, baka may ibig pang ipaunawa sa inyo. Katotohanan ang sa akin tinuturan. At habang pinagninilayan mo at mataman mong tinatanggap na siya'y buhay sa buhay mo, may lakas at tibay kang kakamtin sa iyong pagbabata. Kaya't sa hindi namamalaya, nakauusad ka sa bawat araw hanggang nakamtan mo ang tagumpay na di mo man lang pinaghirapan. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Katotohanan ang sa akin tinuran. Ang lahat ng may pandama, bumubukas sa kalooban, ang tuwirang kagalakang di malikat ng damdamin, di masuri na tuwiran ng taglay na kaisipan. Sapagkat
walang nakalilirip ng lahat at nakababatid ng dapat, kundi ang amang karapat-dapat na tawagin ng lahat. Nekaramanayahana, nekaramanayahana, nekaramanayahana. Buhay po ba ang Diyos? Mabuti po ba ang Diyos? Pinakamabuti po siya sa lahat. Tama po ba? Kaya lamang siya'y mabuti sa lahat. Ano po ang dapat nating gawin bilang mga anak niyang pinahiram lamang ng buhay? Kaya masarap yung nasa espiritu eh. Wala kang gabi. Naramdaman nyo na po ba yung parang may hangin? Kayo sa sikmura. Yun yung mga hangin na hindi nadudurog. Yung hangin masama. Kaya yun ay kumisan ay dumadaan sa bibig. Tsaka saan? Pag dumaan sa tenga yan, hindi pwede. Hindi rin pwedeng dumaan sa ilong, sapagkat ang dumadaan lamang sa ilong, yung mga hanging nagmumula sa puso, konektado ay baga. Buhay ba ang Diyos? Kaya maganda ba ang paghinga mo? Purihin mo ang Ama, sapagkat binigay niya ang biyayang magandang paghinga. Maluwag ba ang damdamin mo? Purihin mo ang Ama, sapagkat sa kabila ng mga dinaranas may maluwag na paghinga. Masaya ba ang buhay mo sa kabila ng mga dinaranas mo? Purihin mo ang Ama, siyang nagpapasaya sa iyo. Wala bang puwang sa iyo ang galit dahil siyang nasa isip? Purihin mo ang Ama, sapagkat siyang nangangalaga ng isip mo nang dahil ang nais mo'y huwag nang mawalay sa Kanya. Damang-dama mo ba ang pagmamahal ng Ama sa kabila ng iyong pinagdaraan ng pagsubok sa buhay? Purihin mo ang Ama, pinalakas ka na niya, pinatibay ka pa, sinidlan ka ng kasiyahan, sapagkat siya'y kinilala mo at sinamba mong totoo. Buhay ba ang Ama? Subalit, ikaw ba ay isang taong kapag nakakita na ng kapwa mo, parang kawawa siya, naapektuhan ka, wala ka namang ginagawa sa kanya? Hindi totoo yan. Maglilay ka. Takot lang sa buhay mo yon, baka mangyari sa'yo yun. Subalit wala kang totoong pagmamahal sapagkat wala kang ginagawa. Subalit ikaw ba'y may ginawa ng nahabag ka? Nasa iyo ang paghahari ng Espiritu niya, sapagkat ang habag mo'y may kalakip na awa at pagmamahal. Buhay ba ang Ama? Iba't iba ang damdamin ng tao, iba't iba ang kalooban niya. Nang bawat araw ay itong nangunguna. Minsan, masaya. Bigla na lang papasok silumbay o lungkot na tinatawag ng tao. Minsan, naiinip. Bigla na lang papasok ang masigasig na pagbabata. Ibig sabihin, dahil tao ka pa, iba-iba pa ang nararamdaman mo. Pumapasok ang iyong pagkatao, kapag mabuti ang nararamdaman at iniisip mo, pumapasok ang banal sa iyo. Kaya kapag may pagninilay ka, matututong mamili ka. Alin baga ang pipiliin ko, ang nasa pagkatawa ko o pinaghaharian ko ng Espiritu Santo? Kaya kung may pagnanasa kang maging mabuti sa tuwina, unahin mong magpakabuti ka. Buhay ba ang Ama? Sa pangungusap na mabuti ang nasa at pagnanasay mabuti nga. Nakikinig na mabuti siya sapagkat minimithi niya yung masa buhay niya. Subalit, ang napapakinggan ay mabutit ayaw niyang magpakabuti, labag na labag sa kalooban niya. Sukal na sukal sa kanyang damdamin, sapagkat ayaw niyang isuko ang kanyang sarili.
Buhay ba ang Ama? Kaya sa buhay ng tao, iba't iba ang damdamin, iba't iba ang nagahari, iba't iba ang iniisip. Subalit ano ba ang tamang damdamin at mabuting pag-isip? Ang ikaw ay paghariang lubos ng Ama. Kaya nagagawa mong umawit, napapaawit ka sa galak. Nagpupumiglas ang damdamin mo sapagkat gusto mong purihin ang Ama mong tinanggap at kinilalang ganap. Kaya naman, habang umaawit ka at ninanamnam mo ang awitin mo, tunay na nag-uumapaw sa puso mo ang hindi mo makapaliwanag na bakit mo nararamdaman ito. Saan ba nagmula iyon? Sa pagkatao mo ba o sa Espiritu ng Ama? Mga mahal, mapapalad ang nakakadama at tuwirang makadama pa. Buhayin niyo ang pandamang naramdaman na ninyo upang sa gayo'y patuloy na manahan ito. Huwag nang manaigang inyong pagkatao. Sa gayon, makikita ninyo ang Diyos na tinatawagan at sinasamba nyo. Buhay na sa inyo'y kumakalingat, pumapatnubay. Sumayin niyong kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Inyong pakinggan sa aklat ni Isaias. Makinig kayo, kalangitan, pati ikaw, kalupaan. Sapagkat si Yahweh ang nagsasalita. Ako'y nagkaanak, inalagaan sila't pinalaki, ngunit naghimagsik laban sa akin. Nakikilala ng baka ang kanyang Panginoon at ng asno ang nag-aalaga sa kanya. Ngunit hindi ako nakilala ng Israel. Hindi ako naunawaan ng aking bayan. Bansang makasalanan, bayang mahilig sa kasamaan. Itinakwil mo si Yahweh, dinusta mo ang banal na Israel, at siya'y iyong tinalikdan. Bakit nagpipilit kang lumaban? Ibig mo pa bang maparusahan? Ang ulo mo'y puro sugat, ang isip mo'y gulong-gulo. Damdamin mo'y nanlulupaypay, mula ulo hanggang talampakan. Ay walang bahaging malusog, buo mong katawan ay tadtad ng latay, pasa at dumudugong sugat. Hindi maangpat ang dugo, walang maawang magtali, at wala man lamang maglagay ng gamot. Tiwangwang ang iyong lumalpain, tupok ang iyong mga lunsod. Sasamsamin ng mga dayuhan ang iyong lupain. Wawasakin nila ang lahat sa harap ng iyong paningin. Walang naiwan kundi ang Jerusalem, lunsod na kubkob ng kaaway. Animoy kubo sa isang ubasan o sa gitna ng pakwanan na walang magsanggalang. Kung hindi nagtira si Yahweh ng ilang mamamayan, di sinang Jerusalem ay natulad sa Sodomo at Gomora. Mga pinuno ng Sodomo, pakinggan ninyo ang sinasabi ni Yahweh. Mga mahal, ang mga katagang ito'y sinambit ni Isaias sa panahon niya. Kung paano inaaralan at pinapaalalahanan ng bayang Israel na nakalimot sa Ama, na nakaligtas sa Kanya, na pinatnubayan ang ninunong Abraham. Sa lahi niya'y nagkatipon, nalikom ang kanyang mga anak na turingan. Sapagkat ang nais niya'y maiba sila sa mga sutil at palalong mga namamayan sa Sodoma at Gomora. Subalit paano ba ito magiging ganap sa tao kung hindi nga naunawaan ng mga sinasambit ng mga nag-uulat at nagpapahayag tulad sa panahon ngayon? Kung hindi ganang mararamdaman ng nag-uulat ay katotohanan ang taglay at ang nagbaba ay mabuti at katotohanan din ang nasa, makakaunawa kaya ang mga tagapakinig
Makakarinig kaya ang mga nakikinig? Mga mahal, katotohanan ng sa aking tinuran. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan. Ang ulat noon at pag-uulat ngayon ay parehas lamang. Ang pagbabalik loob ng mga anak ng Ama sa Kanya. Ang pagbabagong buhay ng mga nalayo at naging sutil, naging palalo. Ang pagkilala sa Kanyang kabanalan at kabutihan upang matunto ng katotohanan. Ang pag-uulat noon ay walang naiba ngayon, sapagkat kung papaano ang tao noon na nakalayo sa kanyang piling nang dahil nahiyang, nahirati sa sanlibutan at nalimutan ay siya. Patuloy at patuloy na nagpapaalala, patuloy at patuloy na nagbibigay pagpapaalala. Subalit ilan nga baga ang makikinig sa Kanya? Hindi kaya yaong mga anak niyang nagsusumakit, nagsusumikap na siya'y madam at makilalang lubos pa? Hindi kaya't ang mga anak niyang sa paghahanap ay nakasumpong ng liwanag? Hindi kaya't ang mga anak niyang nang madama siya'y nagsumakit na hindi mawalay siya? At patuloy na dinama, kinilala pa siya. Mga mahal ko, mapapalad ang kumikilala sa Kanya. Ang nagbimithing paglingkuran siya, ang nagnanasang tanggaping buo siya, at maging ganap siya habang nabubuhay. Sapagkat kung walang anak na pinahintulutang mabuhay sa lupa ang Ama, wala siyang magiging palalo't sutil na mga anak na tinatawag. Kaya nga, sa panahon ng Espiritu, kayo kaya'y matawag ng tunay na anak na kumikilala. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahirap itong tuparin at hanapin. Subalit ang bibigay sa inyo ng Ama at tatanggapin niyong tuwiran kung magmamahal at magnanasa kayong kilalaning lubos. Walang mahirap para sa inyong lahat. Espiritu ng Ama, taglay sa sanlibutan, binaba noon, ngayon at kailanman, ay mananahan. Alpha at Omega, mula sa simula ng tao sa lupa. Sapagkat maliwanag na tinuran, ako nga mula pa sa simula ng tao sa lupa. Kaya't sa makatwid, kung ang Amang mananahan at tutuparin ang salita niya, mananahan din ang Kanyang mabubuti at kabutihan sa tao. Netkarameneyahanam, netkarameneyahanam, netkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Katulad ng isang magulang kapag nalayo ang kanyang anak, sabik na sabik siyang makita, di baga? Sabik na sabik siyang salubungin, hindi baga? Sabik na sabik siyang mahagkan, di baga? At anina lang niya sa kanyang kagalakan, sa kanyang pagmamahal, ibigay lahat yung kailangan ng kanyang anak na kung paano niya mapapaligaya nang sila'y magkapanagpo at nang sila ay magtagpo. Buhay ba ang Ama? Sa makatwid, higit na gayon ang nararamdaman ng Ama sa lahat ng kanyang anak na sa kanya'y lalapit at kikilalang lubos upang mapatotohanan niyang siya'y buhay na kumakalinga, tapat na nagmamahal, wagas ang paghahandom, walang kupas noon, ngayon at kailanman. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, paagharian kayo, mga minamahal ko. Netkarameneyahanam, netkarameneyahanam, netkarameneyahanam. Kung ikaw, tao, ang anak mong nalayo, walang ginawa kundi maghanap buhay, mahalin ka, pinananabikan mo pa siyang magbalik sa iyo. Ano pa kaya ang Ama na ang ginawa ng kanyang mga anak na nalayo at nawalay dahil sa masamang gawa? Pinananabikan niyang makitang magbago at maibigay sa kanila ang tama't pararaan niya ng mabuting buhay. Buhay ba ang Ama? Katotohanan, mga mahal ko,
ang may pandinig ay nakarinig. Yamang naituran mo, Ama, ang marapat sa kanila. Mga susunod na iyong mga pahayag ay tuwirang mawawaan nila. Sa gayon kung papaano, nagulat ka sa mga hinirang mong propeta, nang mismo ang anak mong binabana sa lupang ito, higit na nararapat na mabuksan silang lahat. Subalit hindi rin ito naganap nang dahil tuwiran ngang marapat maganap, ang adikain ay mapakitang kung papaano ang pagtupos ay isang malaking paghahandog sa piging mo bilang kordero. Kaya't tuwirang mong pinahintulot ang pasakit upang mapasilay mo sa iyong mga anak na hahandugan hanggang sa mga susunod pang henerasyon sa buhay ng tao. Sa mga susunod pang panahon na bubuhayin mo ang tao sa mundo. Makitang tunay na halimbawa at tapat na halimbawa ng isang tunay na guro mong ibinaba, ng isang tunay na nagmula sa iyo, na binahagi mo ang lahat ng katuruan na nilathala sa lupa. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Naririto sila, ang mangilan-ngilang anak mo na nasugo sa dambanang ito, na kung papaano'y pananawagan ko'y tinupad at tinugon nila sa pamamagitan ng iyong espiritong umudyok sa damdamin upang ika'y kilalanin. Ang mga ilan na naglilingkod na nalikom at natipon ko upang lumago ang samahang ito at mapaunlad ang kabanalang handog mo. Naririto sila, maging sa ibayong dagat na nakikinig at naghihintay ng iyong gawaing inukol sa mundong ibabaw. Masdan mo sila, Ama ko. Binibigay ko sila sa iyo. Pinagkakatiwala ko. Pangunahan mo sila. Yamang tinuran mong tagapamagitan lamang ako. Sa pamamagitan ngayon ng Espiritu mong nag-uugnay upang iparinig sa tao kung papaano ako sa iyo ay makipag-ugnayan sa pangalan ng anak mong ibinaba, Jesus na turingan, at sa taong binahaginan mo bilang konstansya na nakipagtipan ang aking espiritu sa kanila. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Buhay nga po ba ang Diyos? Kay sarap-sarap mabuhay, lalo na't kung may pagmamahal. Tumayo ka nga. Kumusta? Tumitibay ba ang iyong paa? Lumalakas ba ang iyong bisig? Sulong. Ang matibay ang pananalig at matapat na tumanggap, kakamtin niya ang marapat. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal. Sulong, tumayo ka muna. Bawat araw pakinabang ay kakamtan, na hindi namamalaya ng sinuman. Yaon ay ang patutoong may kumikilo sa sanlibutan, na di natuturan. Anong natuturan? Natuturan ng taong nandyan siya, nandoon siya. Kundi walang makapagwiwikang narito siya, naroroon siya. Maliban sabihin, naririto siya sa puso ko. Buhay ba ang Ama? Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Po ka na. Buhay po ba ang Diyos? Nang panahon baga ng Kristo, ang nilathala niya ang kanyang pagkatao? Ang binahagi ba niya ay ang kanyang pagkatao? Ang inulat baga niya ay ang kanyang katauhan? Minithi ba niyang parangalan siya ng tao?
Nagmithi ba siyang bigyan lugod siya ng tao? Nagmithi ba siyang mahalin siyang lubos ng lahat ng tao? Kung magkaganon, tunay na halimbawa ang pinakita. Tunay na isang halimbawa bilang guro. Kaya't ang mga sumunod na mga inaralan, mga inatusan, sabi ng tao. Subalit wika ko, mga inatasan bilang sa espiritong inugnay, binahaginan na tuwiran. Mga apostol ang nagpakilala sa isang Hesukristo. Mga apostol ang nagpatotoo sa isang Hesukristo. Mga apostol ang nagtibay na nagpalaganap ng mga salita ng isang Hesukristo na iniwan sa lupang ito. Mga katoto ang tawag ng Kristo. Sapagkat mga katotohanan ang taglay ng bawat isang binahaginan. Mga katoto sa katotohanan, mga katoto sa halimbawang mabuti, mga katoto sa kabanalan. Sa ngayon, mga mahal ko, sa panahon ng Espiritu, sinong nagpapahayag ng katauhan ni Constancia? Sinong nagpapaliwanag ng gawain ito? Sinong nagpakilala sa gawain ito? Ganang siya baga bilang tao? Magpakailanman, mula sa simula itong gawain ito, wala pang sinambit si Kunching, ako ang gumamot sa inyo at ako ang manggagamot. Wala pang hinayag si Kunching, ako ang nangaral sa inyo mula sa simula, kilalanin niyo ako. Kundi sa tuwinang dumaratal sa kanya ang pamamagitang espiritong handog, inuulat ang katotohanan. Hinahayag ang Ama, binabahagi ay ang Ama, upang mapakilala sa ibabaw ng mundong ito ang Ama na tinalikdan ng tao, upang mapakilala ng Espiritong mula sa Ama ang kung sino siya, upang mailathala sa ibabaw ng lupang katotohanan ng Ama, upang wag matapos ang sinimula ng Kristo, upang wag matapos ang ginawa ng mga apostol, upang wag maparam sa lupa ang pasimula pa ng Amang dakila. Mga mahal, mapapalad ang nakipagtotoong mga lingkod na hindi hinayaan ang sarili ang iulat, na hindi pinahintulutang ang sarili ang iangat, na hindi nagmithing parangalan at sikapin ang pakikipagtotoo, nilang ganap ang nanguna. Mga mahal, magalak at magpuri ang taglaya ito, sapagkat katulad ng Kristo, naghayag sa katotohanan ng Ama, ang mga inulatan na nakatanggap at nakadama, siyang naghayag ng katotohanan niya. Ang mga naghayag na nakadama at nagmahal sa Kanya, siyang nagpatotoong buhay ang Kristo sa katauhan ng Ama, ay hindi makikita. Sapagkat ang Ama ay liwanag, sapagkat ang Ama ay Espiritu, sapagkat ang Ama ay totoo, at ang nagkatawang tao ay nakihambing nakitulad sa tao, upang ang pakikipamayan sa sanlibutan ito, siyang maging katotohanan na ang tao'y nakibaba, nakitotoo sa mundo ng tao. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kaya nga, ang guro na nagmahal ay minahal ng mga tinuruan. Ang naturuan na natuto na ihayag ang guro. Ang guro at tinuruan ay nagmahalan at ang kinilala nilang amang pinagmulan ay tuwirang nadama ng guro at naturuan. Sa makatwid, sa panahon ngayon ng Espiritu ninyo, na sa katotohanan ng taglay at binabahagi sa inyo, ang guro noon, ngayon at kailanman ay hindi mawawala. Subalit ang mga lingkod ay pumapanaw. Nawawala ang pagkatao. Ang mga lingkod na namatay at naparam sa lupa, ang ginawa ay di naparam, naitala, nailathala, sapagkat sa pagtupad, ang nagpakilala at nagpatotoo ay amang pinagsigawan at pinakilala sila sa pamamagitan ng kanilang mabubuting gawa, sa kaukulan ng Espiritu Santong tinanggap ng bawat isa, kaya't hindi man sila nagsumigaw sa kanilang ganang sarili, kinilala pa rin ang nagawa nilang mabuti ng dahil ang Ama
ang kinilala't dinakila, ang amang nagpakilala sa kanyang mga anak na mga nakatanggap, kumilalang ganap. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kaya, ang nagtataglay ng Espiritu, ang siyang nagtuturo sa buong pagkatao. Ang Espiritong tinaglay niya at tinuruan siya. Yamang ang naghayag, yamang ang nagpulat, yamang ang nagbahagi upang maging lingkod ay ang amang pinagmulan ng lahat. Kaya nga, habang inuulat, hinahayag ang mabuti pawa na ang Ama ang pinangangalandakan at pinagsisigawan. Hindi man nasambit ang sariling pagkatao, ang Amang naghayag, nagpahayag ng mabuting ginawa ng kanyang mga anak. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahan, nekkarameneyahan, nekkarameneyahan. Mula kay Mateo. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad. Ang mga eskriba at ang mga pariseyo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos. Ngunit, huwag ninyong tularan ang kanilang gawa, sapagkat hindi nila sinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Nagbibigkis sila ng mabibigat na dalahin at ipinapapasan sa mga tao, ngunit ni daliri nila ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang kanilang mga pilakterya at hinahabaan ang palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang ibig nila'y ang mga upuang pandangal sa mga piging at ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga. Ang ibig nila'y pagpugayan sila sa mga liwasang daan at tawaging guro. Ngunit kayo, huwag kayong patawag na guro, sapagkat iisa ang inyong guro, at kayong lahat ay magkakapatid, at huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa. Sapagkat iisa ang inyong ama, ang amang nasa langit. Huwag kayong patawag ng tagapagturo, sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Mesiyas. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Ang sino mang nagnanasang maglingkod sa pamamaraan ng kabanalan at katotohanang taglay, ang minimithi niyang maiparangal ay ang kabutihan at kadakilaan ng pinagmulan. Kaya nga, ang sino mang nagsusumigaw sa kadakilaan ng amang pinagmulan, ang gurong sa kanilang kinamtan at nakinig sa mga aral, ay nasiyahan ding tulad ng guro noon at ngayon. Walang dilitiba ang guro ng lahat. Ang pinakaguro ang puno ng iglesia. Ang anak na ibinaba sa lupa upang aralan ng mga tao sa lupa. Ang anak na nagbadya ng lahat ng mga salita ng Ama upang tularan ng kababaan at katotohanan ay kamtin. Kaya nga, puspos ng Espiritu mula sa Ama. Ang pinaghari ay katawan, tinuruhan ang sanlibutan. Subalit ang nangibabaw ay ang Espiritong banal na di matunto ng taong makasanlibutan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Sa makatwid, ang mga lingkod na mula sa Ama nagkikiisa sa Espiritu niya. Kaya't damang-dama nila kung paano ang Ama'y naghahari sa buong pagkatao, ang tuwirang naramdaman
ang mula sa anak na pagmamahal. Ang binahagi sa anak na pinamahagi sa mga anak na naririto noon, ngayon at magpakailanman. Wagas na katapatan, buong kagalakan na tinanggap ang pakikipagtotohanan. Mahal na mahal ko kayo. Ang may pandinig ay nakarinig. Ang may pangunawa ay nakaunawa. Ang may mata ay nagliwanag. Nekkarameneyahan. 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 Maliwanag na po ba sa inyo? Ang isang nagkatawang taong Hesukristo ang pangalan, kaya lamang nakapag-ulat, nakapagturo ng lahat ng kabanalan, ang taglay ay ang kapuspusan ng kabanalang mula sa Ama. Yaon ay ang kanyang espiritong taglay na mula sa kadakilaan ng Amang pinagmulan. Kaya, kayo ba'y nakapaghahayag ng mabuting balita? Hindi sa inyo nagmulayaan. Nagmula sa espiritu ng katotohanan. Kaya't ang nagmula sa espiritu ng katotohanan, ang pag-uulat niya'y ginagawa, sinasabuhay. Kaya nga, ang nagmula sa katotohanan, ang nagpapasyag, ang naghahayag ay Ama. Sa pamamagitan ng kanyang espiritu, nahahayag ang kadakilaan niya sa mga taong tumatanggap sa kanya. Buhay ba ang Ama? Buhay nga ba ang Ama? Kaya mga mahal, sumasa inyo ba ang paghahari ng Ama at hinirang kayo bilang lingkod? May tunay kayong pinagmulan, ang Diyos na walang hanggan. Mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Gayon po, naunawaan nyo na po ba kung bakit kapag pala hinahanap mo yung katotohanan at hindi mo isinusuko pang lubos yung sarili mo, hindi mo madama? Sapagkat ang Espiritu pala'y tunay na buhay at banal. Nang dahil ang katawan mo ay pinisala mo sa kasalanan, punong-puno ng galit, hinanakit, inggit, selos at ang isip mo'y magulo at marumi ang nilalaman, paano mo nga siyang madadama? Kaya pala kailangan kang malinisan, mahugasan. At yun pala ang ibig sabihin ng Hesukristo, ang banal na dugo niya, ang banal na katawan niya, ang panglinis sa buong katauhan ng tao. Yaon ang hinandog niya bilang kordero. Hindi katulad ng panahon ni Moises, ang dugo ng hayop ang siyang hinahandog. At ang inuusok at pinauusok ay ang laman. Sa panahon ng Kristo, natapos na ang paghahandog. Subalit, hindi maunawaan ng mga inaaralan niya ang mga sinasabing, makinig kayo sa kanila, subalit huwag niyong tutularan ang kanilang mga ginagawa. Yaon yung mga magpapahayag sa panahon ng Kristo na mga tinatalakay nila ay ang batas ni Moises. Ang mga tinutunto nila ay ang mga banal na salita na inulat ni Moises, subalit hindi naman nila sinasabuhay. Kaya mapapalad pa pala ngayon ang mga taong hindi nakasaksi noon, subalit nakikipagtotoong gumagawa ng kabutihan ng dahil tinanggap ang Diyos na banal at makatotohanan. Buhay po ba ang Diyos? Naunawaan niyo na po ba ang ibig sabihin ng banal na espiritu? Ang banal na espiritu pala ang huhugas at lilinis sa buong mong katauhan upang malinisan ang isip mo, mawala ang kalituhan mo, maruming pag-iisip mo, at ang puso mo ay maghari ay pag-ibig, huwag ang galit, inggit, hinanakit, pagseselos, at poon. Buhay ba ang Ama? Kaya kayo ba ay nagpalinis na at sa hindi ninyo namamalayan, naiiba na ang damdamin nyo? Naiiba na ang pag-iisip nyo? Magalak magpuri kayo at ipagpatuloy niyong gawin ang magpalinis pa upang isang araw, isa kayo sa naging malinis na anak ng
Ama. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Buhay nga po ba ang Ama? Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Sino po ba ang taong nalito na payapa ang isip? Meron po ba? Sino po bang masaya ang nalito naman? Meron po ba? Sino po ba ang malinis ang hangarin na naguluhan ng isip? Meron po ba? Sino po ba ang nakipagtotoo sa Diyos na hindi niya naramdaman ang pag-ibig niya? Ganun po pala. Gawin na po nating lahat ito. Magandang umaga po, mga mahal ko. Buhay ba ang Diyos? Buhay nga po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Lahat ay may pamamaraan. Sa unang buhay mo, nakakita ka lang ng konting pamamaga ng daliri mo, may takot ka na. Iniisip mo na kung paano mo ito pagagamot, kung sino ang pupuntahan mong manggagamot, kung paano ka mapapagaling. Subalit, nang kinilala mo ang Diyos na nagbigay sa iyo ng pagbabagong pag-iisip, pagbabago ng damdamin, sapagkat wala ng takot sa iyo na naghahari, nakakita ka man ng magang tuhod mo, masaya ka pa rin nakikibaka sa buhay mo. Sapagkat alam mo, kung hindi mo patakda, pagagalingin ka pa. Kung hindi mo patakda, hindi ka pa mamamatay. Kung hindi mo patakda, ang buhay na Diyos na iyong tinatawagan, kinikilala at pinaglilingkuran, siyang magbibigay ng paraan kung paano ito mapaparam. Buhay bang Ama? Kaya, sa bawat araw na pakikibaka mo sa buhay, hindi mo siya iniisip. Kung minsan nararamdaman mo siya, subalit nawawala siya, nawawaglit siya sa isip mo dahil walang takot ka. Kung minsan nagpapadama sa iyo ang masakit mong iyan, subalit binaliwala mo dahil alam mo, ang Diyos ang buhay mo. Kaya hindi mo namamalayan, sumisigla, lumalakas, tumatapang, ikaw na anak niya. Buhay ba ang Ama? Noon, kapag wala ka ng pera, mainit ang ulo mo. Subalit nang nakilala mo ang Diyos na pinagmumula ng mga pagpapala at biyaya, umaasa kang hindi niya gugutumin. Nagtitiwala ka sa kanyang hiwagang maraming paraan siyang gagawin. Kaya naman, nang dahil pinagkatiwala mo sa kanyang lahat ng iyong araw at patuloy mo siyang pinaglilingkuran at minimithing mapaglingkuran, itinuturo naman sa iyo ang lahat ng dapat mong gagawin at isinusugo naman niya sa iyo lahat ng sa iyo'y aaliw. Buhay ba ang Ama? Noon, hindi mo alam ang sinasabing hiwaga. Paano ba ang hiwagang ito? Sapagkat hindi pa nagaganap sa iyo. Ang mga hiwagang wala kang ininom na gamot, sa iyong pananalig at pagtitiwala, gumagaling kang hindi mo namamalayan. Yaon nang hindi alam ng maraming nilalang. Sapagkat ang hiwaga ng Ama kumikilos sa taong tapat na kumikilala at tumatanggap sa magagawa niya. Kaya naman, ang Himalay kinamtan. Hindi na mamalayan, nakausad bawat araw hanggang sa magising, aba, lahat pala ng aking pinasana kay bigat sa palagay ng tao. Wala na pala akong dinadala ngayon. Kaya nga't nakausad ng malaya, nakausad ng walang kaalam-alam, nakausad ng hindi nahirapan, sapagkat ang bigat ng buhay na kanyang sinasabing mahirap ay ang pamatok ang nagdala. Buhay bang Ama? Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Kaya naman, ang dating si Duwag naging matapang. Subalit hindi nakipag-away, kundi nagmahal. Sapagkat ang kaduwagan niya sa buhay noon, naging tapang na makibaka sa buhay, sapagkat ang nagpatapang ay ang Diyos na nagpahiram ng kanyang buhay. Mga mahal, yan ang pawang katotohanan. Kung ang pakikinig mo ay baliwala ito, hindi mararamdaman ng puso mo kung sino ang nangusap sa iyo. Subalit kung ang pakikinig mo ay tiniti mo sa damdamin mo, mapapatunayan ng Diyos mo, buhay siyang kumikilos sa buhay mo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Ama ko, Ama ko, Ama ko. Mawawaan nawa ng tao ang gawa mo.
katulad ng hanging pinaihip mo sa daigdigang ito, upang maramdaman kung malakas o mahina, upang masamyo ang sariwang hangin, upang makita nila ang gawa mo, bagamat di ka nakikita. Ikaw, Ama, ang nagbadya ng lahat dito sa lupa. Ikaw, Ama, ang nagpakita ng lahat ng marapat sa lupa. Sa mga anak mong nakingganap na nagliwanag ang pananaw sa katotohanan at nabuksan ang pag-iisip sa katotohanan. Ikaw ang patuloy na manguna at maghari. Ikaw ang patuloy na mangibabaw sa lahat upang ang kanilang pangunguna sa iyong pagtanggap ay maging karapat-dapat, maging ganap nilang mawawaan. Ang buhay ay sa iyo at dapat sa iyo ay ilagak na ganap. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay nga ba ang Ama? Pag-aralan po ninyo, Diyos ko, unang nadampot, nothing is impossible. Buhay nga po ba ang Diyos? Dahil buhay ang Diyos, tunay. Huwag mo laging sabihin sa kapwa mo, I'm sorry. Lagi mo naman siyang binibigyan sama ng loob. Kanino kaya ito? I'm sorry. Finally, found you. Oh, wow! Sino kaya ito? Purihin, purihin, purihin ang Ama. Finally found you. Naku, totoo kaya yan? Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, ano ang buhay? Lagi niyong tatandaan, makitid lang ang buhay. Huwag niyong sayangin sa bawat araw ng pag-iisip na hindi maganda. Huwag niyong sayangin sa pagdaramdam sa bawat araw. Mababa lang ang buhay. Makitid lang ang pahiram na buhay. Hindi buong panahon ay naririto ka. Kung araw-araw masama pa ang loob mo, may galit, hinanakit ka, paano kang liligaya? Kaya gawin mong makinabang ka sa handog ng Ama. Aliwin mo ang sarili mo sa mga salitang mabubuti na kung tatanggapin mo, magbibigay buhay sa'yo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya sa tuwina, naku, sino kaya itong laging nagsasabing, I'm sorry, maraming ginagawa ako. Naka! Totoong totoo! Buhay ba ang Ama? Buhay nga ba ang Ama? At sino kaya naman ang tunay na naramdaman niya ngayon? Kaya nasabi niyang, it's yes! Uy, tumalbog pa. Buhay ba ang Ama? Mamahal! Kabutihan ang dulot ng Ama, kasiyahan ang handog niya naway maramdaman ng mga anak niya. Sapagkat ang Diyos ay patuloy na naghahandog ng to the max na galak. Buhay ba ang Diyos? Tuwirang sinasabi ng tao, good day, subalit masama ang loob niya. Sino kaya ang nakapagsabi nitong mabuti nga ang araw niya? Naku, ewan ko sa inyo. Kapag tinanggap mo ang Ama sa pamamagitan ng kanyang Espiritu, lagi mong asamin ang maligayang anibersaryo'y dumatal sa iyo. At para kamtin mo ito, araw-araw magsusumikap kang wag mawalay siya sa iyo. Anong ipag-aanibersaryo mo kung binigyan ka ng araw na ito? Anong petsa ngayon? Ipagdiriwang mo, hindi naman siya nanahan sa iyo? Oh, parang hindi tama. Kaya kung papaano mo siya ipagdiriwang sa isang taon, ilang taon na paghahari niya sa iyo, dapat nasa iyo nga siya. Kaya masasabi niyang, anak,
Happy anniversary sa bago mong pagsilang sa aking espiritu. Ho? Patay na naman. Paano masasabing mag-anniversary ay lagi niyang sinasabi, goodbye! Wala pa akong oras sa'yo. Kailangan ko pa ang sanlibutan. Kailangan ko pang kumita, dapat ako. Kailangan pang magmahal muna ako sa anak buhay ko sapagkat walang kakainin ng mga anak ko. Samantalang araw-araw kumikita nga, hindi naman nakakaraos ng marami. Kupos, kapos, lahat sa kanya. Subalit, paano niya kayang masasabing, Diyos ko at Ama ko, hindi kita kailanman iiwanan. Hindi ako kailanman magpapaalam sa iyo sa maraming dahilan para hindi ako makapaglingkod upang lubos kong maramdaman ang iyong paghaharit. Ako'y kupkupin mo at turuan sa bawat araw. Aya, totoo ba yan? Mga mahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya, bawat araw ay siya. Kung nais mong lumigaya, kul ang puso mo, pati ang isip mo. Halina kayo mga minamahal, magnilay at magbulay, manalig na may bibigay ang Diyos Amang walang hanggan. Biyaya niya'y nakalaganap, pagmamahal niya'y buhay na buhay. Bawat segundo man, minuto ng buhay, siya ang marapat mong sa buhay ay asahan. Halina kayo mga minamahal, magnilay at magbulay, magtanto ng tuwiran. Be careful ka sa iyong tinanggap, nang wag sa'yo'y maparam, patuloy kang panahanan. Buhay bang Ama, mga mahal? You are cool. Totoo ba yan? Ay, takot tanggapin. Kaya't alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroon magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroon magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Buhay bang Ama? Napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Purihin, purihin, purihin ang Ama. Buhay na buhay siya.
Maraming pamamaraan ng Ama. Kaya sa palagay niyo po, may makapagtatapos ba ng mga doktor, specialist, kung walang talinong ibinigay ang Diyos? Ibig sabihin, lahat ng instrumento para sa ikagagaling ng karamdaman na tinataglay sa sanlibutan ay binibigay ng Ama. Subalit, hindi nakikilala ng tao kung sino siya. Ang gusto lang namang mangyari, kahit na ano pa ang pagkilala mo kung paano ka gagaling, huwag mong kalilimutan, siyang unang kagalingan mo. Siyang magbibigay ng paraan sa iyo at ituturo niya ang pamamaraan sa bawat isusugo niya sa iyo upang kamtin mo ang kagalingan. Buhay bang Ama? At ang ayaw lang naman niya ay ang taong palalo at mayabang. Yaong pinangangalanda ka ng galing niya, ang kanyang ginawa. Ang gusto ng Ama, sa kabila ng ginawa mo at anumang itinuro mo sa kapwa mo, huwag ang sarili mo ang dakilain at parangalan, kundi siya. Buhay bang Ama? Sapagkat ang tumutupad at gumaganap sa kabutihan at kabanalang mula sa Espiritu, siya ang pinakikilala, hindi ang sarili. Kaya naman tuwang-tuwa ang isang pinaghaharian ng kanyang kabanalan at katotohanan na mapakilala siya. At hindi man makilala at pakilala niya ang sarili sa kapwa niya, ang pinakilala niyang nakilala ng mga kumilala sa kanya, siya namang bibigyan niyang paraan para ang nagpakilala sa kanya ay kilalanin din ng kapwa niya. At madama, sapagkat ang bawat nabuksan at nakakilala sa Ama, nagkaisa sila ng damdamin, nagkaisa ng pananaw, kaya nagkaunawaan at nagmahalan. Kaya hindi man pinakilala ang sarili nang dahil sa Ama na nakilala, natutunang mahalin ang nagpakilala, natutunang mahalin ang kinilala, nagkapwa, nagkamahalan sila. Buhay bang Ama? Mga mahal, sumayin niyo ang kapayapaan. Kaya, ikaw ba'y dalubhasang doktor? Pinakilala ng Ama ang iyong kadalubhasaan sa iyong kapwa. Kaya hindi ka man pasalamatan, ang Ama ang magbibigay karapatan upang ikaw ay dakilain bilang isang manggagamot. Isa ka bang mabuting mamamahayag? Hindi mo pinakikilala ang iyong sarili, kundi ang kadakilaan ng iyong pinapahayag. Mga nakakilala sa Kanya dahil sa ginawa mong pagpapahayag ng kabutihan at kadakilaan niya, natutunan kanilang mahalin at lapitan dahil naman ang pinakilala mo ay nakilala nilang lubos. Kaya sino ang kapwa? Ginamit at naging tagasunod na hindi nagmahalan. Nang dahil iisa ang naging pananaw sa buhay, pagkilala sa Ama, pagtanggap at pagmamahal. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumayinyong kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Maliwanag na po ba sa atin ang katotohanan na ang bawat ginawa nating mabuti hindi tayong maghahayag sa ating kapwa, kundi ang Diyos? Katulad po ng gawain ito, ang nagpahayag sa mabuting gawain ito ay ang Diyos. Pinakilala niya sa mga tao hanggang sa nagkaroon ng mga lingkod na madagdagan ang magpakilala sa Kanya. Buhay ba ang Diyos? Kaya lahat ng sa Kanya'y nakakilala, pinakikilala din siya. Lahat ng mga nakakilala, nagmamahalan sila. Lahat ng mga nabuksan sa kaukulan niya, nagkakaisa. Kaya kung lahat ng taong nagpapakilala sa Kanya at nakakilala, ay totoo siyang tinanggap, hindi kaya masaya. Kaya masasabi ninyong, purihin ka Ama. Buhay ba ang Diyos? Mayroon ba kayong mga napagtagumpayan na mga pinagdalisayan? Masasabi ninyong, buhay ang inyong pinagsigawan. Buhay ba ang Ama? Ikaw ba ay hindi nakapagtagumpay, nagupo ka, bumitaw ka, nawalan ka ng pag-asa? Paano ka lalaban yan, anak niya? May Diyos pa bang iba?
Magbalik loob ka at muli magsisi sa kainaan mo at hingin mo ang lakas niya para ibigay niya sa iyo. Buhay bang Ama? Katotohanan ang sa akin tinuturan. Walang bagay na sumibol sa lupa na di amang nagpasibol at bumuhay. Sa makatwid, lahat ay kayang pasibulin at buhayin. Mga bagay na hindi nakikita, napapasibol niya sa ilalim ng karagatan. Ikaw pa kayang anak niyang nagpupurit, nagpapasalamat sa kanya. Ang hindi niya buhayin, ang ugat mo, ang puso mo, na may bara ay alisin niya. Ang utak mo na napinsala ang ugat na di buhayin niya. Ang balat mo na may mga sumibol na kung ano-ano na hindi niya yampat at maparang kuminis na ganap, lahat ay kaya niyang lisanin. Sabi ng Ama, lahat ay kaya niyang lisanin. Pawang katotohanan, lahat ng mga inalipin ni Satanas, kaya niyang lisanin sa kapangyarihan niya. Buhay bang Ama? Sumayin niyong kapangyarihan ng Ama upang maunawaan niyo ang mga salita niya. Kapangyarihan ng banal na Espiritu, pang-unaway, taglayin niyo. Totoo pong sa Ama lahat ang tapang. Naramdaman niyo na ba yan, mga lingkod? Habang kayo ay parang hindi kayo halatang may pinagdaraan. Halata ba? Halata ba? Talagang napakasarap. Kung alam niyo lamang, kung alam niyo lamang. Ang mga pinagdaraanan, masasabi niyong Diyos pala'y buhay. Diyos ko, tama ko. Sabi nila, ba't teka siya po, kung hindi dumudukod doon, bakit? Ba't yuyukod yung sarili niya sa sarili niya? Pero pag bilang tao po, yuyukod ako sa ribulto lang yun Ano? Eto po na naman. Ako'y nakasaksi na naman ng istorya. Pinapagod yung sarili nyo. Pumunta na doon sa isa. Pupunta na naman sa isa. Pupunta na naman sa isa. Pupunta na naman sa isa. Isa lang sila paano kaya kung hindi na lang kayo umupo dyan? Nakikinig ba kayo? Parang hindi. Teka nga muna, bingi ba kayo? Sabihin nyo nga po, hindi po. Hindi po. Hindi ka bingi? Ayokong tumingin. Diyos ko, nakakapagod kaya yun. Ano? Alam nyo po, salamat siya, Diyos, tinuwid ako. Pag nagpupunta ako ng Quiapo, nung panahon na yon, Diyos ko, nakikipagsiksikan ako sa pila. Gusto ko makapasok ako doon sa pila ng Black Nazareth. Bay ngayon, pag nagdasal ako ng taimtim, abay bahala ka, Black Nazareth, Nazareno diyan, na ribulto, kasama ko Espiritu mo. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Aba, hindi po tama yan. Nakikipagsiksikan ka sa ribulto. Nang matapos kang nakipagsiksikan, nung naapakan ng paa mo, nagmura ka. Anong napala mo? Mayroon ba? O sige, pumila ka ng pumila, binaybay mo lahat ng ribulto. Sabi mo, pati si Tupa pinanasahan ko! Diyos ka at ama ko! Baka biglang nagsalita yung Tupa, sabi sa'yo,
Wow! Ay, sabi mo pa, buhay ba ang Diyos? Nako, Panginoon ko, Diyos ko. Tapos na dito. Punta pa doon. Sabi, oh, Diyos ko po, Panginoon. Diyos ko po, Panginoon. Ay, Diyos ko po, Panginoon ka. Punta pa doon. Binaybay lahat ang rebulto. Naku naman, mapagod naman kayo. Di ba kayo napapagod? Pagpasok nyo dito, ano? Umupo ka kung napagod kang naglakad. Kung hindi naman lumuhod ka na agad. At sabihin mo, O Diyos, amang makapangyarihan, ako po'y buong kababaan. Sa dako mong ito'y naniniklod sa iyo. Puspusin mo ako ng iyong liwanag ng pangunawa sa kabanalan at katotohanan mo. At gawin mo po akong isang matapat na anak mo upang anumang daladala ko sa oras na ito ay maibsan at ang kagalingan ko'y aking kamtin. Kagalingan ng kaluluwa at katawan sapagkat hindi kita kilala, hindi kita nakikita upang ang pandamang itong magpakilala na ika'y buhay na kumikilos sa aking buhay. Amen. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kung gusto mo pang pumunta doon, maaruray ka na naman. Nawala ka ng ilang araw, linggo baga. Ayan, mamahal. Kay buti ng Ama, kay dakila niya, bawat araw may ginagawa siya. Nang makilala mo'y natimo na ba siya? Sa puso mo'y wag nang mawalay pa. Kaya taong may pandama, buhayin nyo sa tuwi na siya. Puso nyo'y wag kalilimutan, itatak nyo kanyang kahiwagaan. Buhay nyo'y kanyang aarugain, kikilalanin niyo siyang ganap sa pag-ibig na matapat. Maging tapat din kayong lahat. Halina kayo mga minamahal, magnilay at magbulay, magtanto na tuwiran, damhin nyo abang mahal. Huwag sa nguso, kundi sa puso, purihin nyo siyang ganap. Sa labi nyo'y bumubukang salita na nagmumula sa puso ninyong taglay. Huwag nang dahil nabatid, nabasa mo't pinag-aralan ito. Subalit sa pusong taglay mo, hindi mo man lang nadarama. Ang Diyos Ama mong tinatawagan, sinasamba mo ramang, sahil may gusto kang hilingin. Buhay ba ang Ama? Naka! Hindi mo na naman mawawa ng sinasabi. Aroy! Aragoy! Aragoy-goy! Aruray! Anong magagawa ko? Pag binibigyan kayo ng pagkakataon ng Panginoon na gumaling, samantalihin nyo na po yun. Huwag niyong panghinayangan ang kusing niyong ilalaglag sa pamasahe, gasolina, o pag-uukol nyo ng pansin. Sapagkat si Kunching ay hindi nagpapagaling. Sapagkat si Kunching ay walang pinagaling. Subalit kung si Kunching ang inyong babalik-balikan, hindi nyo siya makakamtan. Sapagkat siya'y taong tulad nyo at di nyo alam kung sino ako. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal tao, magnilay, magbulay, magtanto kayo. Alalaumbaga, ang bawat araw ay kay siya, siyang damhin sa puso ng bawat isa.
Kung tuwirang ligaya ay totoo at ang pag-ibig mo'y buhay mula sa may to. Magmahalan kayo tao, sumainyo sa tuwina ang kapayapaan ng isipan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tumayo ka nga. Oo, wag mo muna siyang kandungin. Oh, tayo. Sige nga, tayo. Oh, akayan mo. Ayan, may taga-akay ka na. Hindi, wag na kayo mag-akayan. Sundan mo na lang siya. Sundan, sundan mo siya. Sundan, sundan mo siya. Sundan, sundan mo siya. Ikaw naman dito. Mag-isip-isip ng dalawa, tatlo. Mag-isip-isip ng dalawa, tatlo. Ay, Apo Kunsing, ba't nilagpasan mo isa? Eh, pag isa lang, eh, walang mangyayari. Kailangan madalawa man lang at tatlo. Ano? Magmula sa isa, dalawa hanggang tatlo. Kapag nagawa mo pa yung mali, ewan ko sa'yo. Buhay ba ang Ama? Mamahal, patnubayan kayo ng Ama. Anong pakiramdam mo ngayon? Patuloy na gagaan niya. Pati kalooban mo'y gumaan. Buhay ba ang Ama? Sulong. Purihin ang Ama. Kayo ba ay masaya? Kapag masaya kayo, sinong nasa inyo? Kayo ba'y sumaya sa pera? Ay, pera lang ang nagpasaya sa inyo. Kapag dito nagmula ang saya nyo, ang Diyos ang nagpaligaya sa inyo. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Mahal na mahal ko kayo. Yamang naituran mo namang marapat sa kanila, matigib ng pangunawa ang sayo'y kumilala, at patuloy mong buksan pa ang pangunawa nila upang patuloy na magliwanag at maraming magsambit ng iyong kadakilaan at kahiwagaan. Yamang ika'y pinakilala ng tuwiran sa sanlibutan, maganap nawa ang sayo'y paghaharing tuwiran sa lahat ng sayo'y anak na tumanggap na lubos. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Ay, Diyos ko, tama ko. Masarap po bang mabuhay? Masaya ba kayo? Purihin ang Ama. Tingnan nyo nga po si kapatid na Dory. Oh. Eh, kung ang isip niyan katulad ng isang isip pagkatao, patay po yung kapatid niyan Pero, nga naman nung magagawa niya sa kapatid niyang patay, hindi na mabubuhay yun, kailangan niyang may mabuhay sa kanya. Kaya, inuna niya yung bubuhay sa kanya kaysa doon sa patay. Buhay po ba ang Diyos? Ang tao'y masentimiento di pamiento. Naku, kailangan nandun ako sa kapatid ko. Ilang araw na lang, siya dito. Nung buhay siya, hindi naman na tinulungan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Naku, Diyos ko, sabi ng tao. Totoo po ba yon? Kaya ang magkakapatid dapat hanggang nabubuhay, magtulungan, magdamayan, magmahalan, magkaunawaan. Hindi yung kung kailan patay tsaka ka magpapalasag lang iyak. Hindi niya na yun marinig. Kaya pala umiiyak na kukonsensya. Ba't di ko kaya binigyan ng kapatid ko ng buhay? Wala namang makapagsalita dahil nahiya niyang sabihin. O kaya nahihiya niyang sabihin, hindi ko siya kinausap habang nabubuhay. Ngayon di ko na siya makakausap. Buhay ba ang Ama? Nako, mga mahal, magnilay kayo, magbulay kayo, magtanto kayo. Tandaan po ninyo, ang lahat ay naibabahagi ng Ama. Lahat ng mabuti ay kaya niyang gawin sa bawat isa. Kaya, ikaw ba'y anak niya? Nakilala mo na ba siya? Nadama mo na ba siya? Gawin mo na ang tama. Ano ba kung pagtawanan ka ng kapwa mo? Kung sa ginawa mong pagpapakababa
ay ang Diyos Ama naman ang malulugod sa iyo. Eh ano ba naman kung sabihin, aba, hindi siya nakatiis, binati rin ako. Bayaan mo siya. Siya nagkasala, hindi ikaw. Ikaw na nagpakababa, ginawa mo lang yung tama. Ginawa mo lang yung nararapat sa kalooban ng Ama. Kaya kung pagtawanan ka pa sa mabuti mong ginawa, bahala ng Ama ang humusga sa Kanya. Hindi na ikaw ang nagkasala sapagkat nakilala mo na siya. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Eh ano ba kung sabihin ng kapatid mo, hindi na kita mababati kailanman. Sumulong ka pa rin. Ikaw na nakakilala sa Ama'y bumati ka sa Kanya. Sapagkat ang pagbati mo na yun ay hindi dahil sa iyo, dahil sa kaluluwa mo, dahil sa Ama. Kapag nagawa mo yon, kalulugdan ka niya. Bibigyan ka ng higit na galak sapagkat ikaw ang gumawa ng marapat. Ikaw ba'y naging daan ng pagkakasundo ng kapwa mong naghihidwaan? Purihin mo ang Ama sapagkat bibigyan ka niya ng paraan para maibalik ang higit na galak sa ginawa mong mabuting kaparaanan, kaya ang kapwa mo may hidwaan ay nagkasundo. Buhay bang Ama? Ang mahal, katotohanan, dumudulog ang tao, humihingi ang tao, ayaw gawin ang totoo. Gawin mong totoo, mararamdaman mo, totoo ang tinatawagan mo. Buhay ang sinasamba mo. Mapagmahal ang kinakalinga mo na pananampalataya dahil sa Kanya. Yaon ay ang iyong Ama. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Mga mahal, mapapalad ang walang dalahin sa damdamin, ang walang dinadalang mabigat sa kalooban, nang dahil ang kanyang masamang isip ay hindi mawala-wala. Ang kanyang masamang pag-iisip ay hindi magliwanag, hindi mapagbago ng puot at galit sa kanyang dibdib. Masama ang dulot niyan. Kaya kung ikaw ay nasa katotohanan, magpalaya ka, anak ng Ama. Net karameneyahanam, net karameneyahanam, net karameneyahanam. Buhay bang Ama? Sa inyong lahat, mga mahal, pagharian kayo ng Ama, Anak at Espiritu Santo upang mabilis niyong kamtan ang kagalakan sa puso niyo. Ilagak niyong lahat sa Ama. Ang ginawa niyong mabuti, siyang maghahayag. Ang ginawa niyong kabutihan, siyang mag-uulat. Hindi man kayo kinilala ng kapwa niyo at tinanggap, siyang magbibigay daan upang mayroong tumanggap at magmahal sa inyong lahat. Pagpalain kayong ganap. Ibalik mo sa diwa mo ng unang araw mo sa dakong ito at pinalaya ka. Sabi sa'yo, hindi ka pa ganap magaling. Lumisan ka. Manalig ka. Ano? Awag. Manalig ka na may magagawa sa iyo ang Ama. Sige. Manalig ka na may magagawa sa iyo ang Ama. Anuman ang patay ay kayang buhayin. Anuman ang mahina ay kayang palakasin. Anuman ang malabnaw, kayang palaputin. Anuman ang dapat sa taong tumatanggap, kayang ipagkaloob ng Amang may kaloob ng buhay sa lahat. Pagharian ka. Nawa ay maituro sa manggagamot mo ang dapat gawin. Sulong, balik. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayong lubos.
Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po, lagi niyo pong tatandaan, wala po akong karunungan. Hindi ko po kayang magmensahe. Hindi ko po kayang tandaan yung mga sinasabi sa inyo bawat araw. Kaya hindi ko po yung pag-aaralan. Pagkatapos dito, at may oras ako, pakikinggan ko yun para ako rin ay mapunlaan, para ako rin ay madiligan, para ako rin ay masyahan. Pare-parehas lang po tayong tagapakinig. Kaya lamang, hindi tayo pare-parehas ng ginagawa at hindi tayo pare-parehas ng pag-aatas. Subalit dapat lahat ng tao may kusang loob na maglingkod sa Diyos. Tama po ba? Dapat lahat ng tao magmithing maglingkod sa Kanya. Hindi ang maglilingkod lang sa Kanya ay manggagamot, mangangaral, gumagawa ng hiwaga, gumagawa ng himala. Lahat ng tao magmithing paglingkuran siya. Paano mo siyang mapaglilingkuran eh hindi mo siya nakikita? Mahalin mo ang kapwa mo. Ang may pandinig ay nakarinig. Tayo na sa antipolo. Buhay nga po ba ang Diyos? Tuloy ba ang laban? Laban! Gusto niyo po ba ng bendisyon? Hindi pa ba kayo nabendisyonan? Kailangan masanay na kayo ng hindi binibendisyonan araw-araw. Subalit, nananamnam nyo, nakakarinig kayo dahil naunawaan nyo. Ano po? Hanggang sa hindi nyo namamalayan, wala na kayong gusto kundi makinig na lang. Dahil nag-uumapaw na sa puso nyo ang pagmamahal ng Diyos. Buhay nga po ba ang Diyos? Kaya, relax ka lang. Samba. Papa, kita? Papa, masahe kita na. Berhel?